Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, sikat! At narito na ang Group 3 Flash Report. Ang Mindanao ay tinaguri ang lupang pangako dahil sa kagandahan at masaganang biyaya na taglay nito. Ngunit maraming tao pa rin ang naniniwala na ang Mindanao isang mapanganib na lugar. Ang Pilipinas ay binubuo at nahahati ito sa tatlong malalaking pulo: Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao ang pangalawa sa pinakamalaking isla dito sa Pilipinas. Ngayon naman, dumako tayo sa kasaysayan at kasunduang pangkapayapaan ng pamahalaan at ng mga Pilipinong Muslim sa Mindanao. Tama, Dari. At para mas maunawaan natin ang kabuuang nilalaman, makakasama natin ang ating mga reporters upang ipaliwanag ang bawat parte. Pero sino nga ba ang mga taong naninirahan sa Mindanao? Daryl? Nasa 13 grupo ng mga katutubo mayroon ng Mindanao na sumasampalataya sa Islam bilang isang pamumuhay. Ang tatlong pinakamalakas at may lakas politikal ay ang Maranao, Magindanaoan at Tausug. At ang 10 iba pa ay Yakan, Sama, Bajau, Palawani at iba pa. Tandaan, Muslim, isang pangkalahatang pananampalataya. Moro, tumutukoy sa isang grupong geopolitikal na ang ibig sabihin ay heograpiya at politikal na para lamang sa mga taga Mindanao na Muslim at hindi Muslim. Ngayon naman, dumako tayo kay Kyle Volante na magpapaliwanag at magbibigay linaw tungkol sa mga lumad. Maraming salamat, Daryl. Ang salitang lumad ay isang Cebuano at Bisayang salita na ang ibig sabihin ay katutubo. May 18 katutubong grupo na tinaguri ang lumad: Ata, Bagobo, Banwaon, Bilaan, Bukidnon, Libabawon, Hagonon, Mamanwa, Mandaya, Manuwangan, Manobo, Mansaka, Subanon, Tasaday, Tagakaolo, Tiboli, Teturay, at Ubo. Salamat, Kyle. Para sa maiksing kasaysayan ng Mindanao, narito si Rizalyn Castillo. Maraming salamat, Norin. Ang mga taga Mindanao ay nagmula sa iba't ibang pangkat etniko. Bago pa dumating ang mga Kastila, mayroon na silang maunlad na pamahalaan, kultura at kalakalan. Noong 14th century, dumating ang Islam sa Mindanao at naging mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Nabuo ang mga sultanato tulad ng Sultanato ng Sulu at Sultanato ng Maguindanao na naging makapangyarihan kaharian sa Timog. Sa panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila at Amerikano, mahigpit na lumaban ang mga maraming taga Mindanao upang ipagtanggol ang kanilang lupaing ninuno at relihiyon. Hanggang ngayon, kilala sila sa kanilang mayamang kultura, mga tradisyon at pagpapahalaga sa kapayapaan at pagkakaisa sa kabila ng iba't ibang komunidad na naninirahan sa rehiyon. Salamat, Rizalyn. Para sa kaganapan ng Jabida Massacre, makakasama natin si Clarice Cabral. Maraming salamat, Norin. Dito nagsimula ang pagkamulat ng damdaming nasyonalismo ng mga Moro. At nagsimula ito nang naganap noong Marso 1968, ang Jabida Massacre. Sinasabing nasa 23 sundalong Moro ang nasawi at pinatay ng kanilang pinuno sa isla ng Corregidor. Dahil sa pagkamatay ng mga sundalong Moro, ay nagsimula ang paghihimagsik ng mga Muslim. Sa panahong ito din nabuo ang MNLF o mas kilala sa Moro National Liberalization Front. Maraming salamat, Clarice. At para naman sa papel ng Organization of Islamic Conference, narito si Candice Cosca upang magpaliwanag. Maraming salamat, Daryl. Ang Organization of Islamic Conference o OIC ay isang international na samahan ng mga bansang Muslim na naipatupad noong 1971. Pinipilit nila ang ating pamahalaan at ang MNLF na sumailalim sa isang mapayapang pag-uusap noong 1975. Salamat, Candice. Para naman sa Tripoli Agreement, ipapaliwanag ito ni Aldrin Condol. Maraming salamat, Norin. Ito ang unang malaking peace agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation of Front o ang MNLF noong Disyembre 23, 1976 sa Tripoli at Libya. Layunin nitong bigyan ng autonomiya ang mga Muslim sa Mindanao. Bagamat hindi ito ganap na ipaitupad dahil 6 na buwan lamang ang itinagal nito. Ito rin silbing pundasyon sa mga susunod na kasunduan. Salamat, Aldrin. Para naman sa final peace agreement, makakasama natin si Gina Cuesta.
Maraming salamat, Daryl. Noong 1996, muling nagkasundo ang pamahalaan at MNLF sa ilalim ni Pangulong Fidel P. Ramos. Dito nabuo ang ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang layunin nito ay bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang Bangsamoro sa kanilang pamamalakad, ekonomiya at kultura. Nahati ito sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ng implementasyon ay tatalakayin ni Aprilyn Benitez at Olivia Shocson. Maraming salamat, Noreen. Ang unang bahagi ay nahahati sa 5 at una rito ay ang 3 taong paglilipat ng kumpiyansa at paghalal kay Normis Wari. Bahagi ng kasunduan ng pagkakaroon ng 3 taong transition period upang unti-unting maipasa ang mga tungkulin mula sa pamahalaan patungo sa mga kinatawan ng MNLF. Sa panahong ito, si Normis Wari ay nahalal bilang gobernador ng ARMM. Layunin nitong palakasin ang political leadership ng mga Moro at simulan ang kanilang aktibong pamamahala sa rehiyon. Pangalawa, paglikha ng Special Zone of Peace and Development o SOPAD. Itinatag ang SOPAD na binubuo ng 14 na probinsya at 9 na lungsod sa Mindanao. Ang mga lugar na ito ay tinukoy bilang pangunahing sakop ng Peace and Development Initiatives. Nakatuon ang SOPAD sa pagpapalakas ng lokal na pamayanan, pagpapaunlad ng serbisyo publiko at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad. Ikatlo, pagbibigay ng kaunlaran at pagpasa sa New Regional Autonomous Government. Ang mga lugar sa loob ng SOPAD ay inaasahang magkaroon ng iba't ibang programang pangkaunlaran. Bahagi rin ng layunin na makuha ang pagsang-ayon ng mga mamamayan upang mapabilang sa tinatawag na New Regional Autonomous Government. Ika-4, paglikha ng Southern Philippine Council for Peace and Development. Isa sa pinakamahalagang mekanismo sa kasunduan ng pagkakatatag ng Southern Philippine Council for Peace and Development, ang council na ito ay mangangasiwa sa kapayapaan at pangkaunlarang programa sa mga lugar na kabilang sa SOPAD. Ika-5, paglikha ng Consultative Assembly. Kasabay ng SPCPD, binuo rin ang Consultative Assembly. Ang CA ay binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor tulad ng kababaihan, kabataan, leader tribal at lokal na pamahalaan. Layunin nitong kumonsulta, magbigay ng rekomendasyon at tiyakin ang mga pulisiyang ipinatutupad ay tumugon sa pangangailangan ng komunidad. Maraming salamat, Aprilyn at Olivia. Para sa ikalawang bahagi at mahalagang papel ng NRAG, narito na si Sherry Ann Sinido at Princess Ann Bayas. Maraming salamat, Daryl. Ang ikalawang bahagi ay naglalaman ng pagtatatag ng NRAG noong Setyembre 1999. Nilikha ang New Regional Autonomous Government noong Setyembre 1999 bilang bahagi ng second phase o ikalawang bahagi ng implementasyon ng Final Peace Agreement. Layunin nitong magpatuloy ang political transition mula sa dating ARMM tungo sa mas malakas, mas malawak at mas epektibong pamamahalang regional para sa mga Moro. Mahalagang katangian ng NRAG. Una, sariling sistemang pang-administrasyon. Magkakaroon ng NRAG ng sariling administratibong sistema na magbibigay dito ng kakayahang gumawa at magpatupad ng mga pulisya para sa kapakanan ng mga nasa rehiyon. Pangalawa, sariling persang pangseguridad. Isa sa mahalagang elemento ng NRAG ang pagkakaroon ng sariling persang pangseguridad. Layunin nitong bigyan ng kakayahan ng rehiyon na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa sariling teritoryo habang nananatili pa rin sa ugnayan at koordinasyon sa pambansang pamahalaan. Ikatlo, sistemang edukasyon na nagtuturo ng Islam. Kasama rin sa NRAG ang pagtatatag ng sistemang pang-edukasyon na nagsasama sa Islamic teachings. Layunin nitong mapanatili ang kultura, relihiyon at tradisyong Moro sa loob ng formal na edukasyon. Maraming salamat, Sherry at Princess Ann, sa inyong mahusay na ulat. Narito si Micaela Bigalbal para sa konklusyon ng paksang ito. Maraming salamat, Noreen.
Sa pagtatapos ng aming ulat, makikita natin ang kasunduang pangkapayapaan sa Mindanao ay nagpatunay na ang tunay na kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng tiwala, pag-uusap, at paggalang sa kultura at karapatan ng mga Moro. Sa pamamagitan ng otonomiya at mga programang pangkaunlaran, mas nabigyan daan ng pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Ang kapayapaan sa Mindanao ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng sama-samang suporta ng lahat. Ako si Daryl Kahayon. At ako naman si Noreen Cruzas. Manatiling nakatutok dahil kami ang Group 3 Flash Report.